po natin, 3 minuto makalipas ang kapito ng umaga, alas 7:03 po sakto. Handog sa inyo ng Super Radio DZBB at lahat ng Super Radio sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes-Zabel. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Narito po ang mga headline ng ating Super Balita sa mga nationwide, worldwide, netwide para sa Biyernes ng umagang ito, ikasampung araw ng buwan ng Hunyo, taong 2022, June 10, 2022. Super Radio! Narito po ang mga headline, mga kapuso, pagmahal na mga bilihin at kakulangan. Mahal na. Kulang pa supply. Kaya mahal. Ganun ba yun? Oo. May tuturing daw na banta sa pambansang seguridad ng ating bansa ayon sa susunod na National Security Advisor na si Profesora Clarita Carlos. 500 pisong dagdag ayuda sa pinakamahihirap na pamilyang Pilipino. Inaasang maipapamahagi ngayong Hunyo. Mga kapuso, yung pagbalik po ng mahigit 100 na barko Ano ba yan? ng Chino. Mahigit 100 barko ng mga Chino, mga kapuso, sa Julian Felipe Reef noong Abril, prinotesta na naman ng Department of Foreign Affairs. Kaso ng dengue sa bansa tumaas ng 23% ayon sa Department of Health. Pagsusuot ng face mask sa Cebu, mga kapuso, opisyal na, optional na lamang, mga kapuso, ha? Kung ayaw nyo mag-face mask, hindi kayo pipilitin. Hindi na po required kapag nasa labas ng bahay. Mahigit sa 100,000 trabaho alok sa mga manggagawa sa job fair sa araw ng kalayaan. Sa linggo na yun, mga kapuso, Hunyo 12, security guard na nasagasaan ng isang SUV sa lungsod ng Mandaluyong, desididong nakasuhan yung driver ng SUV na yun, mga kapuso. Final na pagdinig ng LTO, nakatakdang ba ng alauna? Abangan. Alauna, yan. Mga residente sa paligid po ng Bulkang Bulusan, inalerto matapos tumaas ang aktibidad ng bulkan sa nakalipas na 24 oras. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Bantay Panahon! 5 minuto po makalipas sa kapito ng umaga, bantay panahon po tayo. Ngayong araw po ng Biyernes, asahan daw ang maulap na papaburi na may kalat-kalat na pagpagulan, pakulog, pagkidlat. Diyan po sa may Zamboanga Peninsula at sa Palawan, ngayong araw na ito, ayon sa pag-asa dahil yan sa epekto ng tinatawag na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang Kalakang Maynila at nalalabing bahagi ng bansa ay posible namang makaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papahurin na may pulupulong, pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil sa localized thunderstorm. Bantay Panahon! Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Super Radio! Sa oras po natin ang uusad, mga kapuso, alas 7:06 segundos, 6 at kalating minuto makalipas sa kapito ng umaga. Super Radio! Ito po, mga kapuso, masarap sana po panlaman sa tinapay. Pag ganitong oras ng almusal, ang itlog. Itlog. Paborito ko yung scrambled. Lagyan mo ng sibuyas kamatis. Ano? Sibuyas kamatis. Champion. Sarap. Mga kapuso. Itlog po. Pero mabilis daw po na nagkakaubusan ng itlog. Pati itlog. Pati itlog. Mga kapuso. Ayon po sa mga nagtitinda ng itlog sa Mega Q-Mart, dito po yan sa Quezon City, mga kapuso, hindi sila nakapag-imbak ng panindang itlog dahil hindi dumating ang inaasahan nilang supply kahapon. Nakaubusan ng itlog. Kaya ngayong araw wala po kaming stock. Sus, Hindi Mariosep, mo lang maibebenta. itlog naman ngayon. Sana naman wag na masundan yan, mga kapuso. Sana naman. Pagdasal po natin ang tinig ng tindero ng itlog na si Mang Russell Bayani. Bukod sa kulang ang supply, tumaas din ang presyo ng itlog. Paliwanag ng
Philippine Egg Board. Meron lang ganun, ang asosasyon ng mga... Meron ganyan. Ganyang grupo. Ano ka mo? Merong ganyang grupo. Mga kapuso, ayan, no? Ayon po sa Philippine Egg Board Association, lugi na ang mga producer ng itlog. Marami na ang nagbabawas ng alagang manok habang ang iba naman po ay tumigil na sa pag-alaga ng mga manok dahil napakamahal na ng presyo ng patuka at saka ng iba pang mga gastusin. Babala ng grupong yan mga kapuso, asahan na magkakakulangan ng itlog sa huling bahagi ng taong ito hanggang sa susunod na... Ano kanyo? Hanggang sa susunod na taon. Magpapasko tayo walang itlog? Naku, paano leche plan? Ha? Leche plan. Leche plan pa kayo? Kasi di ba, sinasanta pa ng itlog yan, Mike? Oo, tsaka kwan yun. Pang-sangkap din yun sa palabok. Yes. Ha? Palabok. Oo, wala na spaghetti. Marami na ang nagbabawas ng mga alagang manok mga kapuso. Yung iba naman tumigil na ng kumpleto. Oo, dahil napakataas daw ng patukat tsaka gastusin mga kapuso. Ang impact po nito towards the end of the year and next year, talagang magkukulang, kokonti ang magiging egg production natin dahil kokonti yung layer na magiging available. Yan po mga kapuso, magkukulang. Oo, magkukulang kokonti po. Oo, ang produksyon ng itlog dahil kokonti yung tinatawag na layer na magiging available. O mga kapuso, ang tinig po na napakinggan ninyo ay kay Ginoong Gregorio San Diego, ang chairman ng Philippine Egg Board Association. Super Radio. Samantala mga kapuso, yan, ang oras po natin ay umuusad, alas 7:10 na po, 10 minuto makalipas ang epito ng umang. Hindi lang sa Luzon yan, ha? Pati sa Hindi lang sa Visayas. Luzon, tingnan nyo. Ilang tindahan po na manok sa lungsod ng Mandaue, matatagpuan po yun sa lalawigan ng Cebu. Naksara na dahil sa mataas na presyo at kapos na supply. Oo, mga kapuso, manok naman ito. Siyempre, pag nagkulang na manok, walang itlog. Itlog. Yo. Sino mga itlog? Di ba yung manok? Ito po ang buong detalye niya nihatid sa atin ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong buntag, Nico! Mayong buntag, Mike, Joel, sa mga nakahilera nga na stall sa chicken section ng Mandaue City Public Market sa lalawigan ng Cebu, makikita na ilan sa mga ito ay nakasara. Nagsimula ito noong nakaraang linggo dahil ang ibang negosyante ay nahihirapan ang makakuha ng sapat na supply ng mga manok na kanilang ititinda mula sa kanilang mga local suppliers. Ayon sa mga negosyanteng tumaas rin ang presyo ng manok. Kung dati 170 pesos ang isang whole dressed chicken mula sa kanilang supplier, 185 pesos na ito ngayon at kailangan pa nilang patungan ng mga negosyante. Dahil sa mababang supply, napipilitan na silang bumili ng manok sa malalaking grocery store na mas mahal ang presyo. Katulad ng drumstick at wings na ibinibenta sa halagang 230 pesos kada kilo. Samantalang upang mas paigtingin pa ang kampanya laban sa avian influenza virus na makakahawa sa mga manok at makakontaminate sa poultry products, naglabas ng executive order si Mandaue City Mayor Jonas Cortez upang ipagbawal ang shipment ng mga ito mula sa mga lugar na may kumpirmadong kaso. Alinsunod rin ito sa direktiba ni Cebu Governor Gwen Garcia bilang hakbang na hindi makapasok ang avian flu sa lalawigan ng Cebu. Pero nilinaw naman ng Mandaue City Veterinarian na nananatiling avian influenza-free ang Cebu at ang buong rehiyon ng Central Visayas. Ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico, Yes, excuse Mike? me, Nico, ha? Wala bang petsa na estimated, ika nga, kung kailan magbubukas ulit yung mga tindahan na manok dyan sa lungsod ng Mandaue na napilitan na magsara dahil sa mataas na presyo at kapos na supply? Nico? Depende lang daw ito, Mike, sa supply. Naku, Ang sabi kasi patay ng ka ilang dyan. mga tindera, Mike, halos kalahati yung nagsara ng mga chicken stores. Ang sabi kasi, Sus. ililimitahan ng mga suppliers yung ibinibenta nilang manok. Kaya konti lang yung mga negosyante na nakakabili talaga ng manok para itinda. Yung ibang walang makuha, Mike, kaya napipilitan silang magsara na lang muna habang wala silang supply na maibibenta rin. Alright, Mike Joel, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, nag-uulap sa Super Radio